Hello guys, kumusta kayong lahat? Ako si Harry from Pinoy Nomads. So, kumusta kayong lahat mga kababayan? I feel a lot better each and every day. So, nung unang mga araw na naka-quarantine ako, talagang hinang-hina ako. Matamlay. At talagang pati yung spirit ko ay down din. So, ganun guys. Minsan, pinakamahirap na i-lift up mo yung spirit mo pag may sakit yung physical body mo. Isang ang gabi, talagang grabe yung worry ko. Inabot ako ng madaling araw, hindi nagkakatulog. Ang ginawa ko, hindi ako nagkakatulog. Tapos sari-sari yung mga pumapasok sa isip ko, yung fear and worry. Sabi ko, paano pag namatay ako dito? Dito kami sa Amerika, wala kaming kamag-anak. Yung mga kamag-anak namin, nasa Pilipinas karamihan. May mga tito-tita ako, nasa Maryland. Ibang state sila guys. So sabi ko pag namatay ako dito, kawawa yung family ko. Sabi kong ganon. So yeah, lahat na ng mga negative things masok sa isip ko. At siguro hindi naman mawawala yun, no? sa isang may sakit. Pero yun nga, kinabukasan nun, after nun, sabi ko, I decided na ayaw ka nang mag-isip ng mga negative things. And then I decided na instead na mag-isip ng mga ganun ay gawin ko positive yung thinking ko. So mula nun talagang yeah, nag-iba yung outlook ko. Tapos nag-ano na rin, gumanda rin yung gumaan at saka gumanda rin yung pakiramdam ko eventually. So guys, minsan or madalas yung isip talaga natin negative. So kaya kailangan maging aware, maging conscious tayo sa mga iniisip natin. So kasi nga negative thinking equals negative result din. So parang law of attraction kung naniniwala kayo doon. Kaya laging dapat maging feeling wonderful araw-araw. Kasi kung di ka laging naka-smile, nakangiti, kahit may problema, may sakit, ay talagang lalo kang maghihina, lalo kang magiging matamlay, at lalo kang igugupo at matatalo ng sakit at mga problema sa buhay mo. So yun guys, nakaligo na ako kanina. Yay! So almost every other day naman naliligo ako, pero nung mga nakaraan talagang tinatamad ako. Ngayon naligo ako para mas presko, tsaka gumanda-ganda yung itsura sa camera. Hindi naman, pwede para overall yung sense of well-being mo, yung blood circulation mo, yung outlook mo magiging positive. Tapos andito kami ngayon sa Tyler State Park, Nicolin. So very positive yung araw natin sa ngayon. And I thanks and praise God for that. Unti-unti gumiginhawa. At hindi pa 100% na totally healed, pero nararamdaman ko mas lumalakas ako araw-araw. So yun guys, thank you, and I appreciate your well wishes sa akin po guys. Hindi ako madaling magkasakit guys. Pagka nagkakasakit ako, talagang iniinda ko. Kaya yun, ayos. Okay guys, so papunta tayo ngayon dyan sa lake. At magta-try ako mag-fishing, so para malibang, tsaka sana makahuli para may ulam tayo ngayon. Alright, let's go guys.
Okay guys, so nag-try tayo mag-fishing pero wala tayong huli. Sayang. So hindi tayo nakahuli kahit isa. Buklo. Kung sa tatay ko pa buklo. Pero it's okay. Masaya naman, nakaka-enjoy mag-fishing kahit walang huli. Sobrang relaxing yung fishing talaga, kaya maraming nag-enjoy sa fishing talaga guys. So may uncle ako nasa Maryland, dumadayo pa siya ng Florida para makapag-fishing doon kasi magandang malalaki yung isda. So nagda-drive siya ng I don't know how long yung drive niya para makapag-fishing lang. So yun, shout out kay Uncle Pio sa Maryland saka yung pamilya niya, and kay Auntie Lucy at kanyang asawa at kanyang mga anak, mga apo. Shoutout sa inyo dyan, Auntie Lucy and Uncle Pio sa Maryland. I hope makarating kami dyan, magkita-kita tayo. So guys, dahil walang huli tayo ay sandwich na lang. So tinapay, taste tayo sa tinapay ngayon guys. Lagyan natin ng butter. Tapos may itlog ako, nilagang itlog tsaka hot chocolate guys. Yan, hot cocoa. Okay na rin yan, katalo na rin yan guys. Tsaka may fruits ako dito. Orange tsaka poncan. Ano tawag dito? Kalimutan ko na. And then yung grapes. Okay guys, kain tayo. Oh. Bibi, baka maano ka. Tapunan ka. Sarap guys. Tikman natin tong sandwich. Ayos! Pwede na. Maybe. Kumakain din si Colin. Kala ko hindi magugustuhan. Kumain na siya ng breakfast kanina. Like it? Okay. So guys, yung natutunan ko sa sakit ko na to ay excited ako actually bumalik, although nakakatakot sa hospital ulit. Pero nakita ko na pag ikaw pala talagang may sakit at naranasan mo magkasakit, mas mapi-feel mo yung nararamdaman ng mga pasyente mo. So karamihan ng mga pasyente ngayon ay talagang yung feeling ng isolation, isa sa mga worst feelings talaga guys. Kasi yung halimbawa mayroon kang virus, ay bawal, isolated ka, nasa kwarto ka lang, tapos pupunta-puntahan ka lang or ira-rounds ka lang ng mga nurses, ng doctors, respiratory therapist. Yung pamilya mo bawal kang dalawin. So ngayon na feel ko yung gaano kabigat
yung nararamdaman ng mga nasa hospital, nasa deathbed guys, na talaga mag-isa ka na lang. So I will be more understanding, patient sa mga hinahandle kong pasyente, tapos may comfort sila ni God sa kanilang karamdaman. So yun guys, sari-sari ang emotions pagka may physical sickness ka. Pero yun, part lang talaga ng buhay natin yan, yung pagkakasakit. And then marami akong lessons natutunan, learnings sa experience na to, sa pagkakasakit. And appreciate ko yung support ng family ko, at talagang pinaparamdam nila na talagang andyan sila. Although minsan talaga yung isip mo, feeling mo nag-iisa ka, isolated ka. Pero isip mo lang yun, kasi alam ko maraming nagmamahal sa akin. Sa atin guys, akala lang natin minsan ay nag-iisa tayo, pero marami talagang nagmamahal sa atin. And during sickness, makikita mo at mapuprove mo yung mga taong talagang concern sa'yo, nagki-care sa'yo. Kasi andyan sila para damayan ka. Life is really unpredictable. Life is short. Hindi mo alam talaga kung kailan ka kukunin ni Lord at kailan mag-i-end yung story mo dito sa lifetime na to. Kaya make peace with yourself, love yourself, and then yung lagi mong mahalin yung pamilya mo, mga kaibigan mo, and then lagi mong sabihin, paramdam sa kanila, ipakita sa kanila na mahal mo sila. Araw-araw yun, oras-oras pag may opportunity ka, kasi baka hindi ka na magkaroon ng chance or ng time na sabihin yon. Kasi hindi natin alam yung buhay. So I love you, Mami, Susan, mga anak ko, Hillary, you. I love you sa nanay, tatay ko, si kay Papa Iboy, tsaka Mami Aida ko, mga kapatid ko, mga pamilya ng misis ko sa Batangas at sa iba-iba pang lugar. So shout out sa inyong lahat. And then sa lahat ng mga friends and acquaintances ko, lahat ng mga naging kasama ko sa work, binabati ko kayong lahat. At sa lahat ng mga kaibigan, kakilala, mga kababayan ko sa Palawan, shout out sa inyong lahat dyan guys. And thank you so much sa pag-support always.